ang mangyayari. As of today, suspended yung 15 bus na nagpa-fly dun sa rotang Santa Ana to Sampaloc sa Cagayan at yung Baguio to Apayao. Natawa ng 30 araw na suspensyon ng Department of Transportation ang 15 unit ng GV Florida Bus Company. Kasunod ito ng viral video sa social media kamakailan kung saan makikita ang tila pagkakarera ng mga bus sa bahagi ng National Highway sa Cordon Isabela hanggang sa Diadi Nueva Vizcaya. Ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, suspendido simula bukas ang mga naturang bus na ang ruta ay sa Sampaloc hanggang Santa Ana, Cagayan, kasama na ang pabiyahe Baguio patungo ng Apayao. Magtataka kayo, bakit kasama yung Baguio to Apayao? Dahil isa dun sa mga bus na nakipagkarirahan sa National Highway papuntang Cagayan Valley out of line. Ang rota niya Baguio Carmen, Apayao Carmen. Ang layo nun. Pero siguro, hindi ko alam, baka barkada niya yung ibang driver doon. Nag-usap sila, magkakarera sila, nakisama siya doon. So, pati yung rotang yon suspendido. 30 days, minimum. Bukod sa ipinataw na suspensyon, ipatatawag rin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang bus company sa June 25 upang pagpaliwanagin hinggil sa insidente at kung bakit hindi sila dapat matanggalan ng prangkisa. Ipinag-utos rin ng kalihim ang pagsasailalim sa mandatory drug test ng mga driver sa Florida Bus. Lahat ng driver ng buong Florida Bus Company ay required ngayon mag-mandatory drug test. Sisimulan sila kagaya nung ginawa natin sa Solid North. Binigyang diin ni Secretary Dizon na kapag tukoy na ang mga pangalan ng mga driver na sangkot sa insidente ng karerahan ay sususpindihin ng lisensya ng mga ito sa loob ng 70 araw. And I personally told Chairman Guadis to seek the maximum penalties against Florida Bus dito sa ginawa niyo to. Hindi porket walang nasaktan, walang nadisgrasya, ganun-ganun na lang. I saw the statement and apology of Florida Bus Company. And I'm telling them now, apology not accepted. Git pa ng opisyal na hindi nakikipagbiruan ng ahensya sa pagtitiyak sa seguridad ng mga pampasaherong sasakyan. Kaya naman banta nito sa mga driver at kumpanya ng mga PUB na seryosohin ang babala at paalala ng ahensya. Hindi na kayo natuto, mga bus companies. Nakita niyo na yung nangyari sa Solid North. Nakita niyo yung final namin na civil lawsuit, 130 million ang sinisingil namin sa Solid North. Hindi kami nagbibiro, seryoso kami dito. Hinikayat naman ng opisyal ang publiko na kapag may makitang kaparehong kaso ay kuhanan lamang ng video at itag ang social media pages ng DOTR, LTO o LTFRB para sa agarang aksyon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.